26 ma, isang magandang hula tungkol sa buhay na walang hanggan at kagalakan. Ang pagdilim ng gabi nang magkagayoy dinalani. Adan si Eva at sila'y nagbalik sa yungib ng mga kayamanan na kanilang tinitirhan. Ngunit nang malapit na sila at ito ni kanilang makita mula sa malayo, isang mabigat na kalungkutan ang sumapit kina Adan at Eva nang ito'y kanilang masdan. At sinabi ni Adan kay Eva, nang tayo'y nasa bundok, tayo'y inaliw ng salita ng alahaya na nakipag-usap sa atin, at ang liwanag na nagmula sa silangan ay sumilang sa atin. Ngunit ngayon, ang salita ng Apa, yaawa ay nakalinggit sa atin, at ang liwanag na sumilang sa atin ay nagbago at nawala, at pinabayaan ng kadiliman at dalamhati ay sumapit sa atin. At tayo'y napipilitang pumasok sa yungib na ito na para bang bilangguan, kung saan tinatakpan tayo ng kadiliman. Ano pa tayo'y nagkahiwalay at hindi mo ako nakikita, at hindi rin kita nakikita. Nang masabi ni Adan ang mga salitang ito, sila'y umiyak at iniladlad ang kanilang mga kamay sa harap ng alahaya, sapagkat sila'y lipos ng kalungkutan. At sila'y nagsumamo sa Aba, yaawa na ihatid sa kanila ang araw upang sumilang sa kanila. Nang sa gayo'y wag nang bumalik ang kadiliman sa kanila, at sila'y hindi na muling mapasa ilalim ng takip na batong ito. At kanilang ninasaang mamatay na lamang kaysa makita ang kadiliman. Nang magkagayo'y tiningnan na lahaya o sina Adan at Eva, at ang kanilang matinding dalamhati, at ang lahat ng kanilang ginawa lang may masigasig na puso, dahil sa lahat ng kabagabagang kanilang pinapasan. Sa halip na kanila mulaing kaginhawahan, at dahil sa lahat ng hirap na sumapit sa kanila sa isang banyagang lupain, kaya't ang alahaya ay hindi nagalit sa kanila, ninawalan ng pagtitiis sa kanila. Bagkus siya ay matiyaga at mapagpahinuhod sa kanila, gaya sa mga angat na kanyang nilalang. At dumating ang salita ng Eva, yahawa kay Adan, at sinabi sa kanya, Adan, tungkol sa araw, making kukunin at dadalhin sa iyo. Ang mga araw, oras, taon at buwan ay pawang mauuwi sa wala, at ang tipang ginawa ko sa iyo ay hindi matutupad kailanman. At ikaw ay madadala sa isang mahabang salot, at walang kaligtasang maiiwan sa iyo magpakailanman. Sa halip, magtiis ka ng mahaba
at panatilihing payapa ang iyong kaluluwa habang ikaw ay nananatili sa gabi at araw, hanggang sa pagganap ng mga araw at ang takdang panahon ng aking tipan ay dumating. At saka ako paroron at ililigtas ka, o Adan, sapagkat hindi ko ninanais na ikaw ay maghirap. At kapag aking tiningnan ang lahat ng mabubuting bagay na iyong pinamuhayan, at kung bakit ka lumabas sa mga iyon, ay buong pusa kong ipagkakaloob sa iyo ang aking awa. Ngunit hindi ko mababago ang tipang nagmula sa aking bibig, kung hindi ay isinuli sana kita sa hardin. Subalit kapag natupad na ang tipan, saka ko ipakikita sa iyo at sa iyong lahi ang awa, at adalhin kita sa isang lupain ng kagalakan, kung saan walang kalungkutan o paghihirap, kundi taga-natiling kagalakan at kasayahan, at liwanag na hindi kailanman mapaparam, at mga papuring hindi tumitigil, at isang magandang hardin na hindi kailanman mawawala. At muli, Sinade Carnera. Eba